Good day everyone. So ngayon mag-uusap-usap tayo about the digital footprint. So, ano nga ba yung digital footprint? So, sabi dito, ang digital footprint is the trail of data you leave behind when you use the internet. It includes everything you do online, such as visiting website, posting on social media, sending emails, using app and online services, shopping or banking online. So, your digital footprint can affect your privacy, reputation, and even job opportunities. So, may tanong ako sa inyo. Para sa inyo, ano yung parang na-regret nyo na pinost nyo online? For me siguro yung pinagsisisihan kong i-post siguro yung mga jejebon picture ko nung elementary pa ako. Alam mo, meron As in, din ako yan. kapag nakikita ko siya, no, grabe yung cringe na nararamdaman ko. Although, pwede mo naman na siya ma-private ngayon, pero kasi ang dami nang nakakita, di ba? So, ang mahirap na. Isa rin siguro sa pinagsisihan ko is yung pag-comment ng kung ano-ano online. Like, for example, nag-post yung kaibigan ko ng picture, tapos mag-comment ako na hindi naman related dun sa pinost niya ganun. Like, na-realize ko na hindi pala siya nakakaganda ng digital image. When I was younger, parang that time, wala pa sa isip ko yung parang may footprint nga akong nililive sa online na parang go lang, post lang ng post na kung ano-ano kahit na yung mga post na parang shared post na kung ano-anong wala namang kabuluhan tapos parang fold din yung mga sinasabi doon, okay lang. Kaya ngayon na parang nalaman ko na yung mga ng digital footprint, parang ngayon mas lessen na, mas parang reserve na para sa sarili ko, tsaka mas sinasabi ko na lang siya personal kaysa sa mag-post. Sa akin nung mga sumasali ako sa mga group, yung group page na kung ano-ano yung ginagawa. Di ko pala alam na nagiging pala yun, nare-record pala yun as digital footprint. Kung ano pinagagawa kong post doon. Nakakahiyo! Ayun ba yung mga tinder? Oo, yung mga tindera. Tapos minsan sa mga K-pop, nag-edit ako ng mga picture doon. Oo, tapos nagko-comment ako, inaaway ko yung matanda doon. Kaya minsan nagda-doubt na tuloy ako sa nangyari sa buhay ko dati. Kasi ganun talaga yung nangyari. Nahihiya na lang ako. Hindi na siya mahirap mahirap na siya gagawin ba eh. Ang hirap yung tanggalin sa digital. Ako siguro same kay Rhea, yung mga post na judgy pictures, gano'n. Kasi ngayon parang nagagamit na siya bawa may birthday, may asaran, gano'n. Tapos nakakahiya kasi ang judgy mo masyado. Tapos siguro isa na din yung pag shared post ng let's say, mga walang kwentang bagay, ganyan. Tapos mga emotional gano'n. Parang ang dami nang nakakakita to the point na hindi mo talaga may iwasan na walain yun sa isip nila since nakita naman na nila. So, ang hirap talaga mag-leave ng footprint mo in digital Ako siguro for me, yung pag-post ko nung tawag ito, parang i-mention ko yung friends ko tapos sasabihin ko kung ano yung characteristics nila. Like kunyari sino yung crush nila, about sa crush nila, ganon. Tapos sabihin mo kung ano yung characteristics ng crush mo. Tapos Tapos kailangan mo pa mag-mention ng other friends para gagawin din nila yung yung idea na yun. Marami nga sumikat na ganun nung mga nasa tayo, ng mga high school. Parang pasa mo sa 10 tao, magiging magiging hotdog. Ganon. Magiging hotdog ka, ganyan. May risk ba in oversharing your personal information online? Kasi 'di ba, pag ka sa Facebook, 'di ba kailangan mo mag-share. Tapos yung mga bata nga tayo, parang may mga post tayo na katulad ng sinabi ni Michelle na yung mga characteristic ng ibang tao. Tapos yung, alam ko may parang trend din na yung characteristic natin, yung gusto natin. Oo, yung ganon. So, sa tingin nyo, may risk ba yon? For me kapag nag-share tayo ng mga information online, yes, maraming risk. Pero mag-focus na ako sa isa, which is yung identity theft. Yung kapag nag-overshare tayo ng mga personal information natin, pwede yun magamit against us. Kunyari, yung personal information natin, pwede yun magamit sa pagbubukas ng bangko, ganon, or online
purchases or pagbubukas ng loan. Kaya kailangan natin i-limit siguro yung pag-share ng personal information natin online para makaiwas tayo sa mga cybercrimes na nangyayari. Sa stalker. Kasi, di ba, pag oversharing ka, pwede kang ma-stalk, tapos magkakagusto sa'yo, tapos i-stalk ka hanggang sa bahay, hindi ka titigilan, kahit sa mga video call. Ang haba naman ng hair mo, Oo, mukhang ganyan, ganyan din ako dati. Oo, hindi totoo yun. Minsan kasi nagkukos din kasi ng pagiging stalker ng tao yun, pag oversharing ka na. Ay, parang na-experience yun na ba yung parang poser? Yung parang ginagaya yung picture nyo? Ikaw? Anong experience mo dun? Paano nagawa? Kasi nag-ano ako, parang meron akong buy and sell na ginagawa. So, nagbebenta ako ng accounts, tapos binibili nila. Tapos minsan bumibili din ako ng accounts, tapos yun binibenta ko. Tapos yung nangyayari doon, marami kasing nagpapano sa akin. Para alam niyo yung middleman, yung between transaction ng dalawang tao, ikaw yung parang mag-mid sa kanila. Ikaw yung, kumbaga, magiging way of transaction nila. Tapos, ang nangyayari doon, nagkaroon ako ng poser. Tapos, ginagawa ng poser is, yung poser na yon, siya yung nagiging midman nung dalawang nagtatransact ng buy and sell ng account. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng parang 3 poser nun. Tapos, mini-message ko sila, hindi nila ako nire-replyan. Yung posers? Oo. Ang nangyayari, nai-scam nila yung dalawang tao na nagtatransact. Tapos gamit pangalan mo, no? Oo. So parang malaking epekto din yun sa'yo kasi pangalan mo yun eh. Oo, pati Image mismo mo yung yun pictures ko, lahat. Oo. Nasa stories niya, nandun yung mga pictures ko. Ganun. Lahat ng mga nasa stories ko na pinapost ko sa Facebook, nandun din sa Facebook ng poser. Paano mo yun na parang tumigil? Paano tumigil yung poser niya? Tumigil ako sa pagmimid. Tumigil Tapos, ka, tapos tumigil din sila. Oo. Sa mga na-scam. Oo. Ayun, wala nang magagawa. Scam na sila eh. Tsaka di naman siya inang-scam mismo. Ba't niya babayaran? Kasi minsan, somehow, identity niya yung hirap. parang siya yung hahabulin eh, kasi identity niya eh. Pero ang ginawa ko doon, nag-post ako mismo doon sa page nung buy and sell na yun. Kasi sinabi ko na hindi ako yun. So hindi ko rin kasalanan yun. Parang kasi ang hirap nun nung identity mo yung nanakawin eh. Tapos online pa. So parang lahat ng tiwala ng tao sa kanya mapupunta, pero hindi siya nga yun. Kaya ayun yung mahirap kasi sa'yo yung uling sisi. So, ito yung pangatlong tanong. How does your online activity contribute sa pag-digital sa digital foot? Isa sa ways para nakaka-contribute tayo sa digital footprints natin is yung sa apps na ginagamit natin. And then, like yung kapag doon, terms and conditions, nag-agree tayo doon. Tas in that way, nakukuha nila yung infos natin ng hindi natin alam na kasama pala yun sa nakukuha. Pati even sa apps na may sharing location, gaya nung Life 360, ayun, pwede siyang maging ma-expose sa iba, tapos pwede nilang malaman kung nasan tayo. Pero ang positive side lang nun is kapag kakilala mo, kapamilya mo, friends mo yung may alam ng location mo, if ever man na may mangyaring hindi maganda, which is sana hindi mangyari, alam nila kung saan ka pupuntahan kasi hawak nila yung location mo. Pero yun nga lang, dapat maging maingat tayo sa kung sino yung nakakaalam ng location natin. Tapos, add ko lang, dapat yung password natin, strong din. Kasi, hindi naman makakapagbukas yun ng, yung mga katulad nung, sa Ripe TCFC. Alam ko may app din yun, may app, may password din. So, dapat strong yung password na gagamitin natin para hindi siya madaling ma-hack ganun. I guess, kailangan lang maging maingat talaga tayo. And how we post, yung mga gusto nating i-post. And also, dapat pinag-iisipan muna natin kung ano yung makakasira ba siya sa atin, may makukuha ba sa atin yung ibang tao. In addition lang, nakaka-contribute din yung kapag nagsisearch tayo sa Google, sa YouTube, lahat yon nare-record. Kaya kahit yung simple yung pag-search lang natin, part na rin yun ng digital footprint natin. Ay, we. Nakakaano naman nun, be. Pag tinanong ko,
how to use cooking oil. Para ano yung digital footprint ko nun, be. Eh, dapat mag-iingat tayo sa mga pag-research na kung ano-ano. Sorry naman, hindi ko lang nalaman dyan. Kung ano pinag-search ko, kaya, is this cancer? Yung alam mo yung mga pagkatatanda, pag may bukol ka kahit saan, di ba? Kaya nakakakos wala yun. Baka natakot ako magtanong kay Google dyan. So, may a-add pa ba kayo? O, Ako siguro add ko din yung pag-share natin ng location, lalo na ngayon sa Instagram. Particularly sa Instagram, merong sharing location sa Instagram Mostly kasi ng mga mutual friends ko sa Instagram, nag-share silang location. Kumbaga parang magiging disadvantage siya kasi nga, magagamit ng ibang tao yun or ng mga, siguro, stalker, ganon, magagamit yun kung nasan sila. Pwede silang puntahan, pwede silang nakawan kung nasan sila, ganon. napaka delikado pag location na yung sinishare. Wala naman akong laman sa wallet, pero delikado pa rin. Location exposed. Sakot. Oo. Ayun nga. Tapos, eto na. Pang-apat na. Pang-apat na question tayo. So, sa tingin nyo na can online behavior impact friendship or family dynamics? Naka-impact ba yun? For me, yes. Kasi Nagsasalta na chef's girl. sorry. Unlike for example, kapag nag-post ka ng picture, tapos may kasama ka dun sa picture na yun, tapos pinost mo without their consent, ganun. What if pala yung kasama mo sa picture, hindi niya bet yung itsura niya dun sa picture na yun, tapos pinost mo pa na hindi niya alam, di ba? Ganon. Pero pwede siyang mag-cause ng tension or arguments, ganun. Kaya mas mabuti talaga na mag-ask tayo ng consent, lalo na kapag may kasama tayo sa picture, ganun. Kala ko yung sinabi mong pinost mo, wanted criminal, kaya nagalit sa'yo. No? Pinost mo di mahuhuli siya. Di lagot ka. O, ikaw yung aabangan. Totoo. Ikaw. Kasi nung namatay si Lola, may nagpipicture doon. Syempre, pag bago ilibing, di ba kailangan magpicture muna kay buong family? Ako, mugdong-mugno yung mukha ko doon. Tapos, alam mo ba ginawa ng tita ko na pinost yun? Pinost niya sa Google Gallery. Hindi namin mabura sa Google. Kasi Google na yun Oo, nasa Google siya. Hindi namin siya mabura. Nakita ko siya one time. Yung mukha ko doon. Mugtong-mugto talaga. Tapos yung mga kapatid ko sobrang payat. Nagulat ka din sila doon. Bakit nandun? Di ba yung parang every year nagpa-pop up sa Oo, every year yun. Tsaka pag pinost mo, parang yung mga other emails na nakapag sa'yo, mag-recommend yun. Parang, remember ba? Memory. Ano yun? Natatag ba yun sa ibang tao? Like, kunyari sa kuya mo, sa Oo, kapatid natatag mo? siya. So parang sa inyo rin lumalabas din yun? Sa email ng kuya ko. Siya nagpakita sa amin. Nagulat kami kasi kala namin hindi napopost yun. Kasi nga parang inalong lang nag-picture lang kami, tapos hindi na namin nakita kung sino yung picture na ever since hindi talaga namin nakita. Tapos nagulat na lang kami, nandun siya sa Google. Nagulat talaga kami doon. Kasi parang nakalimutan ko na yung scenario na yun kasi nga iyak kami na iyak sa matay nga yung lola ko, diba? Hindi namin nakalain na nandun pala. Heartbreaking moment, tapos biglang Nasa Google. Kung saan yun? Sa Google makikita yun. Oo, nandun talaga kami buong pamilya. Secret ko sa sabihin. Ayoko nga. ano siguro yun? Baltar family. Mali ka. Nagabulakan kami. Pag yan talaga nakita ko. Hanapin ko yun mamaya. Uy, wag. Upokit ko doon. Ayun na yung example na maraming makukuha sa digital footprint mo. Oo, kaya nga hindi ko mabura. Kaya nga gusto kong burahin kasi hindi naman ako yung nag-post. Kailangan ko pa i-message yung nag-post. Yung nag-message na yun, hindi ko naman kilala. Somewhere in the Bulacan yun. Hindi ko naman kilala yun. Literal na kayo, no? Pinicture lang kami. Pinost pa sa Google talaga. Diyos ko. Gulat talaga kami ng magkakapatid Na-expose Di mo kami. lang kayo nag-glow up nung sa Hindi, picture na yun. talaga. Yun lang talaga yung gallery na dun. Yun lang yung masama. Yun lang talaga yung picture na yun namatay si Lola. Kaya grade 7 na ata ako, no? Ito na lang.
Pag yan, nalaman ko talaga. Deadma. Basta makagali eh. Tsaka siguro isa pang pwedeng magiging digital footprint is para magkakaroon kayo ng ng conflict between sa family mo dahil sa mga pinagpo-post mo. So like kunyari ako nag-post ako ng costume suit, naka two-piece ako kasi nag-swimming kami noon. Tapos merong isang professor ko dati na nag-message. Bakit ka nakahubad? Hindi mo ba sinusunod yung ganyang policy? Tapos para sa akin, hindi naman siya nakakasira ng mo. Hindi. Ng image ko, hindi naman siya nakakasira kasi may reason naman bakit ako nagganon. Tsaka hindi naman nakakaapak ng tao sa pagsuot ko ng two-piece. Oo. Nagsuswimming ka. Alangan ba kabalot ka? Alam mo yun, naka-hoodie ako habang naliligo ako, di ba? Gaganon ka na lang, pailalim. So parang yun, yung sa pagpo-post ng mga ganun, nagkakaroon ng conflict between your relationship sa other people. Tsaka di ba nag-reflect sa image mo na kunyari, nakakita ka, hindi mo kilala, tapos makikita ka na nakaganon, sasabihin sa'yo, hubadera. Oo, parang ganun. Papaalam niyo yung isang magulang mo, hindi mo magagalit sa'yo. Parang na siya, trail ng bad comment. bad Kasi di ba pag image na nagsimula yung ganong comment, magsisimula na rin yung iba pa. Parang tuloy-tuloy na siya na to the point na parang pwede siya maka-apekto sa mental health niya. Ako, siguro, diba, pag may away-away yung family, gano'n. Tapos, magugulat ka na lang, may isang member ng family mo, may nag-post na, nag-rant sa FB, gano'n. Tapos, alam mo yung madaming nakakakita. Tapos, sobrang nakakahiya siya kasi imbis na kayo lang yung nakakaalam, biglang dumami yung nakakaalam. Kasi ang dami niyang friends, tapos ang dami nagko-comment. Tapos, imbis na dapat maayos nyo pa, hindi na naayos kasi ang dami nang nanguhusga sa inyo. Like, parang buong barangay na nanguhusga parang sa inyo. Diba, siya, nakakainis lang na nag-post ka lang ng ganito, tapos nami-misunderstood na ng ibang tao. So, parang sobrang nakaka-contribute siya sa conflict, especially within the family, pag ganun na yung problems. Parang it's not that, important na like sabihin pa yun through online platforms. Kasi babe, parang online chika talaga ganap no? Dito ka sa influencer. Oo, babe. Kaya ang lala ng digital footprint ng mga influencer, kung may mga issue sila. Oo. Parang may mga screenshot pa. Tsaka may di ba mga di ba, minsan yung influencer na may anak, hindi sila nahihiya i-expose sa sarili nila. Totoo, babe. Nakakahiya kaya sa bata yun. Ikaw na yung nahiya eh. Girl pa lang sila, may digital footprint. Piling ko kaya ganun yung mga influencers kasi bawat post nila, kumikat sila ng pera, te. Pero kasi ng way nila. Yun nga yun yung pangit. Actually, kahit hindi naman influencer, may parang friend ako before sa FB. Biga kapanganak niya pa lang, be, may parang 1 year old. Wala pang 1 year old, be. May Facebook na yung bata, be. Sabi ko, sino magpo-post yan, be? Sino gagamit yan? In-unfriend ba ako, be? Hindi ko naman kilala yung bata. Ano gagawin ko doon? Kita ko, gumawa siya FB ng anak niya, post siya ng picture niya. May comment siya, Facebook ng anak niya. Ay, ganun pala yun. Day! Sabi ko, sino magamit ito? Tinanong ko nung nagkita kami, ako. Ganun pala yun, be. Pa, baby talk pa. Gamit yung account. Oo, sabi niya, ganda naman ni mama. Ang lupit na ano. Kami doon. Ano yun, be? Ano yun? Parang technique yun para sabihin, oo nga, maganda nga. Ano ba? Pero wait lang, in addition, alam mo kung anong way para sa Kasi may mga kamag-anak din akong ganun. Post ang post, lahat ng ganap sa buhay nila, lahat ng away sa pamilya nila nakapost. Alam mo kung ano doon? Unfriend mo. Totoo. Hindi ko friend yung mga kamag-anak ko sa Facebook ko. O di kaya ignore mo. Ignore. Para sa akin, wala akong gagawin sa lahat ng yun. Chika na yun eh. Tsaka pwede naman i-hide yun. Pero Ano naman sa Facebook na pwede mo siya i-hide. O di kaya pag hindi mo kayang i-hide sa FB, lipat ka na Twitter. Kapag labas sa sama ng loob. Totoo. Mas malala yung digital footprint sa Twitter, be. Oo, lang kahit naka-private siya. Lalo na yung pag tuwing parang may issue between nagpaparinigan sa Twitter, malala away sa Twitter ng mga 2016 eh. Oo.
Legit eh. Mga K-pop, tapos army. Oo ba yung mga away ng K-pop? Sa ano, sa 1D ba yun? Oo. Sila nag-away sila about sa ano, reputation nila. Oo, 1D versus K-pop. Ganon. Ano yung mga ganap, di ba? Kaaway talaga din ang buong army. Oo, may. Sabi ko sa inyo. Ang funny ng mga ganun eh, no? Pero, ang pangat lang. Di ba abutan? Di ba kasi ako nagtitwitter nun eh. So, ano? So, Tapos okay na yun. hindi, may last question. Alam mo, kamusta, no? Pero pa, isa. Ano po na? Sige, ito last na to. When should kids learn about digital footprint and what role should school play? Ako, for me, pag teen na sila, pag marunong na silang umintindi kung ano yung pinapasok nila. Kasi pag andun ka na doon, nasa social media ka na, nasa mga online platforms ka na, mahirap kasi talaga siyang burahin. Parang for lifetime mo na din kasi yun. Even though hindi naman sure kung maglalas yung mga online platforms, still, andun yung digital footprint mo. And I guess yung magagawa ng mga school is turuan yung mga bata on how they should properly manage their online platforms. Kasi yun yung pinaka-importante para maiwasan na din yung mga risk and such na pwedeng mangyari man sa kanila. Dagdag ko lang, siguro kailangan magdagdag sila ng subject. Yung digital literacy ba yun sa curriculum? Subject na naman na ipapasa. Grabe na. Oo, yung Subject ng mga bata, di ba kayo na big help din yun para sa mga bata. Diba? Pero totoo. Parang feel ko, kahit ano naman, parang i-incorporate lang siya sa mga, katulad ng subject nating MST. Yeah. Diba? I-incorporate siya sa ganun. Kasi parang alam mo yun na dapat bata pa lang, alam na nila yung mga inaano nila online. Hindi yung puro kung ano-ano lang na pwedeng makasama sa kanila in the future. At saka dapat meron ding guide ng parents nila. Dapat hindi sila basta-basta, kumbaga parang pinapagamit ng cellphone ng basta-basta. Dapat dapat yung pag pinapagamit sila ng cellphone, nasa right age na sila. Like mga 13, 14, gano'n. Kasi meron na silang sariling isip. Tsaka na sila, kumbaga nag-hit na yung puberty nila. May mga pagbabago na sa kanila. Siyempre, pati yung isip nila nagbabago na rin. Marami silang nalalaman. Like, for example, sa mga sexual something ganyan. Diba? So, dapat meron pa ring guide ng parent. Tsaka, pero, yung guide dapat nila, meron pa ring privacy yung anak nila. Tsaka 'di ba yung sa isang feature ng isang cellphone is may parang kids mode. Tsaka yung sa YouTube 'di ba may pero meron din sa may YouTube. Sa YouTube. Para may para ma-monitor ng magulang yung parang activity ng mga bata. Pero yun nga, agree ako sa inyo lahat. Pero mas appropriate sa teen talaga turuan. Kasi kapag once na na-expose na sila sa internet, hindi na kahit may guidance ng parents ng may protocols yung para sa kids lang. Once na na-expose na sila doon, hindi mo na mapipigilan kung ano yung possible na bagay na malaman nila sa internet. Kaya mo yun, yung internet, siya, useful siya, pero marami siyang risk. Kaya dapat, ayun nga, matutunan natin lahat ng about dito sa Tsaka digital. minsan digital footprint ng bata is parang nagko-cost din sa magulang. Kasi 'di ba minsan post yung magulang, hindi natin alam na medyo na na pala yung bata, na expose na yung mga body nila. Syempre 'di ba kumakalat na din yung mga ibang predator na pedo. Kaya minsan ang cost din talaga magulang if wala silang masyadong digital literacy. Marami rin ganun. Marami rin akong nakikitang ganun sa Facebook na parang medyo na yung post nila about sa anak nila, na para bang walang man lang na pag-iisip na ay baka maano yung anak ko dito sa ganyang post. So, mas effective talaga na hindi lang sa school, pati yung sa home natin mismo, lahat. Collaboration nilang dalawa para mas maging safe yung online environment natin. Tingin ko pwede din mag-give or take yung parents tsaka yung mga students or may mga anak nila. Kasi pag nasa school ka din naman kasi, tas may mga teachers, ganon, at feeling ko kasi natuturuan din sila on how they should properly manage their account. So, parang, for me, mas better na din na halimbawa, ako as a student, tapos yung mama ko, parang hindi pa ganun ka into
digital literacy. Parang mas better na mag-open up ako sa kanya na, ay ganito, parang ang pangit naman ng ganyan. Kasi parang na-expose na yung tao, ganon, tapos madami na nakakaalam. So, it's better to give and take na din pagdating sa mga ganong bagay. Tsaka di ba minsan nag-reflect sa magulang yun kung ano yung pinopost mo? Yeah. Pag minsan nga nagiging bad image yun sa magulang eh. Diba? Ano? Ikaw yun? Okay lang yan. So, ayun, doon na yan nag-end yung mga questions ko para sa inyo at dito para sa podcast. So, ang sa akin lang, parang, ang ano ko lang is, parang kailangan natin maging, careful, mindful, and respectful sa mga pinopost natin. Tapos, I think, it's a two-way na parang both parents and children, dapat nagko-collaborate nga sila, as you said, na to engage themselves sa mga bagay na kailangan nila matutunan about digital. Kasi hindi lang pang surface level yung nasi-share mo doon eh. Hindi mo mamamalaya na parang lahat ng personal info mo pwede mo mabigay to the point na alam mo yun, may possible na ma-scam kayo, ma-hack yung account nyo, tapos yung mga bagay na makakasama sa inyo as a family and as a person. So I think ayun, kaya kailangan din natin talagang mag-ingat nowadays, especially nowadays na madami nang Lumalabas na mga scammers. mga lumalabas na kung ano-ano, kaya ayun, mag-ingat lang talaga. Tsaka dapat meron kayong respect sa sarili nyo. At syempre, alam nyo na yung mga ngayon, yung kung ano yung nasa tama at mali ngayon sa generation. Kasi ngayon sa generation natin, parang lahat na lang kailangan i-normalize. Pero hindi dapat lahat is dapat i-normalize. Dapat meron pa ring respect to each other, lalo na sa mga taong mahilig mag-share sa sa mga online platforms. Kapag nag-share sila, wag na lang siguro i-share pa sa ibang tao na nag-post sila ng ganito, ganyan. Lalo na yung mga private messages and yung mga videos na hindi naman dapat. Tapos lastly, dapat lahat tayo willing matuto sa kung ano yung dapat nating gawin. Para hindi natin sila i-treat as parang nagmamarunong sila. Kasi yung gusto lang naman nila is parang maging safe yung online environment para sa lahat. Tama. So, ayun lang po. Once again, thank you for listening to our podcast. Peace, Group 1. So, if gusto niyo pa, please like, charot. Ayun lang po. Thank you. Like and subscribe to our channel.